Check, 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 check. Okay. Okay na. Okay, mga kapatid, ngayon magsisimula tayo ng bagong serye. At, well, di pa naman talaga serye kaagad ito, pero ito ay part of, sabihin natin, mga general topics related to current issues. No? Mga issues na current or mga pinag-uusapan at mga bagong developments mismo sa evangelicalism or sa Christianity in general. And then, hopefully, God willing, next year, tutuloy tayo doon sa ibang mga issues na medyo mas sabihin nating may mga in a way, pinag-iisipan at in some ways ay pinagtatalunan din, no? Na how do we respond to these issues? At naisip ko, unahin natin yung issue na tinatawag na deconstruction or deconstruction nism or deconstruction, 'di ba? Construction, paggawa, no? Construction, kagaya ng building natin, inaayos. At kita niyo naman ang ganda na ng paganda ng paganda, no? Yung ating building, kasama na itong harapan, yung stage natin. Construction. Pero merong deconstruction. 'Di ba? Pag dinagdag yung D sa isang salita, anong nangyayari? Yung kabaligtaran, 'di ba? So sinong nakarinig na dito nung deconstruction? No, narinig nyo na ba ito? Nabasa nyo na, nakita nyo. Siguro may marami na sa atin. Taas yung kamay nyo kung nakita nyo na to sa YouTube, nakita nyo na sa mga babasahing Kristiyano. Anyone? Isa lang? Dalawa? Tatlo? Tatlo lang. Okay. Mabuti naman, in a way. No? At ngayon ay atin itong matutunan yung paksa nga na tinatawag na deconstruction. So bakit ito naging crisis? Di ba? Pag sinabi natin crisis, problema. Kasi sa mga ibang bansa, lalo na sa Amerika, ito ay nagiging popular na term ngayon. In fact, may isang libro na isulat, at least isang libro, precisely on this topic. At alam nyo naman ng Pilipinas, kung saan pumunta yung Amerika, hindi malayo tayo. No? Sumusunod tayo . So baka sa ating bansa, dahan-dahan din itong marinig. Now, ikalawang motivation, marami rin tayong kabataan. Kasama natin sila ngayon. At yung mga kabataan paman din, ang mas siguro mas malimit o mas karamihan na nagkakaroon ng ganitong challenge. So, first of all, mga kapatid, natin kung work na to, ano? Yan. So, pag tinignan natin yung maraming mga sabihin nating websites, mga babasahin, YouTube, ito ang ating makikita. Ano? Isang example lang ito. Deconstruction, why I am not a Christian anymore. So, dati, naging Kristiyano. Kaya nga, deconstruction. Ano? Dati ay na-construct. Dati mananampalataya. Pero ngayon, hindi na. At makikita natin yan sa pinaka-famous example siguro ay yung sikat na si Joshua Harris. Naalala ba niyo yung libro niya na I Kissed Dating Goodbye? No? Doon siya sumikat. I think 20s pa lang siya. 20 years old, no? Mga 20s, hindi naman eksaktong 20. Sinulat niya ito against doon sa yung tinatawag na fornication or yung adultery sa Amerika, lalo na. So sinulat niya yung aklat na I Kissed Dating Goodbye. At naging napaka-bestseller dito. Kaya nakakagulat yung nangyari sa kanya. I think the other example, yung sa baba, ay doon sa pakaalam ni Joe. Ito ba yung Hillsong group, brother, no? Si Marty something, no? So yung sa group na Hillsong tinatawag, nagkaroon din ng ganitong pag-alis sa pananampalataya. Yung sikat nilang singer. So, yung case ni Joshua Harris ay ganito, sabi niya, no, kasi biglang-bigla na nag-announce siya, no, sa, I think sa X or sa Twitter or X, sabi niya, o Instagram, I have undergone a massive shift in regard to my faith in Jesus. By the way, may pagka-reform ito, ano? Nasa reform community ito. Kasali siya sa The Gospel Coalition. Marami siyang kaibigan na mga pastor din na nasa reformed faith. Sabi niya, the popular phrase for this is deconstruction.
the biblical phrase is falling away. Ayan. So alam natin ito. Hindi naman to totally foreign sa atin. Kasi alam natin yung falling away, o kaya backsliding, or apostasy. Ayan yung mga kaparehong salita. By all the measurements that I have for defining a Christian, I am not a Christian. So bombshell ito. Parang sumabog ito. Biro mo yung isa sa pinaka-icon. Isa sa pinakasikat na mananampalataya at pastor, mega church, best-selling author na nag-a-advocate ng purity. Ngayon, biglang, actually, nag-divorce sila. Sunod-sunod ito, no? Nag-divorce. And even yung kanyang views sa same-sex marriage, nagbago. Nag-apologize pa siya doon sa mga yon, no? At yung kanyang libro ay I think pinull down, no? Kaya meron nga mga post na parang I kissed Christianity goodbye, parang ganun. Play on words doon sa kanyang libro, ano? So, nangyari ito 2024 by 23 4 mga ganun, ano? So, mga 2-3 years ago. So, ngayon, balikan natin therefore, or tingnan natin therefore, ano ba itong deconstruction na ginagamit na salita ngayon? Yung salita actually na deconstruction ay isang philosophical parang concept na nanggaling pa noong 1960s. So luma na itong salitang deconstruction kung tutuusin, at yung isang philosopher na si Jacques Derrida ay nag-propose nito na base sa postmodern philosophy. At alam niyo naman yung postmodern philosophy, ito yung paniniwala na wala talagang totoo. Yung katotohanan ay nasa iyo, subjective. Yung truth mo, maaaring iba sa truth ko, maaaring iba. Kaya, that's your truth. Parang gano'n ang kanila. No? Para sa akin, hindi iba yung truth ko. Pero sa iyo, totoo yan. So, tinawag niya itong medyo mahirap intindihin Tinry ko actually basahin ng konti, pero medyo napakahirap nung kanyang filosofiya na tungkol sa language and meaning, lengguwahe at kahulugan ng lengguwahe. No? At tinawag nga niya itong deconstruction. At ang sabi ni Derrida, humans daw, yung mga tao, ay nag-i-impose o naglalagay ng kahulugan, no, sa kanilang mga salita na sinasabi. Sabi niya, para survival mechanism ito. Para mag-survive ka, kasi nga, evolution, survival of the fittest, yung katotohanan nasa iyo. So, ikaw yung naglalagay ng kahulugan dun sa mga sinasabi mo. Sabi niya, meaning is a psychological creation lang. Yung kahulugan ng isang bagay ay nasa isip mo lamang. Psychological ito. Not a discovery or divine revelation of absolute truth. So, wala talagang absolute na katotohanan. Yung katotohanan, nasa isip mo, nasa psychology mo lang. Ikaw yung naglalagay ng meaning doon. No? So again, medyo mahirap unawain. So bear with me dito sa part na to. Sandali lang naman to, 2 slides lang to. So sabi niya, it's a method of literary criticism. Ayun. So pag merong sinulat, halimbawa isang tula, no? Isang nobela, okay? Binasa mo 'yon. So ito yung ang gagawin mo dito, i-take apart mo. Kaya nga deconstruction. Kasi merong kinonstruct na poetry, that's how I understand it. Ngayon, i-deconstruct mo yon, no? Base doon sa sinulat ng may akda, para malaman mo yung kanyang meaning. So, dinideconstruct mo yon, pero yung meaning na yon, since postmodern nga, iba-iba siguro ang meaning ang makukuha natin. No? Pero yun nga, so literary ito. Doon ang galing. Ngayon, yung paggamit ngayon ay medyo lumayo na doon. Hindi na eksaktong ganon. No? Ngayon, ginagamit na ito sa evangelical world, no? Sa mga Kristiyano, as a critical dismantling, ito na yung parang naging meaning ngayon, of tradition and traditional modes of thought. Dinidismantle, no? Hinuhuyag-huyag, kumbaga. No? Yung ginawa, hinuhuyag. Pero ito, ang dinidismantle, yung tradition at traditional way of thinking. Kasama na dito yung ating mga traditional na paniniwala bilang mga mananampalataya. Kaya pumasok yung deconstruction sa arena ng evangelicalism. So, in the Christian context, eto na tayo ngayon, it involves, parang hindi naman masama actually, necessarily, hindi naman negative. Kasi, in the Christian context daw, it involves critically questioning
traditional beliefs in the Bible. So pag kinu-question mo yung mga traditional beliefs, so in our case, the Reformed doctrines, the biblical doctrines, no, for example, of the Trinity, of salvation by grace through faith in Christ alone, yan yung mga traditional belief natin. Okay, pag kinu-question mo yan, in a way, you are undergoing deconstruction. No? Ayan, sa paniniwalang ito. Often, at ito ang mabigat, rejecting as authorities even yung mga nasa leadership position. Kagaya ko, isang pastor, no, pwede niyong i-reject nung isang nagdi-deconstruct, hindi lang yung tinuturo ng Biblia, pati yung mga authorities na nagtuturo nito ay sinasabi nilang, kumbaga, hindi mo pwedeng i-impose yung katotohanan na yan. Eh, kasi nga, postmodern yung ugat, no? Kaya hindi mo pwedeng i-impose na yan ang totoo o may absolute truth. Okay, ngayon, tingnan natin. So, dyan yung parang pinaka-background, ano? Ano yung 4 na paraan, kaya nakakalito, parang walang standard definition of deconstruction, no? Kaya pag kayo nagbabasa o nanonood ng mga YouTube, kung sakali man na mapanood nyo to, medyo at kilatisin natin. Ano ba yung klaseng deconstruction? Meron kasing medyo hindi naman mali, no? Maaring in fact maganda in some way, no? So yung una yung simply removing harmful cultural influences, no? So maliit lang na grupo ang gumagamit nitong salitang ito, deconstruction, para tanggalin yung masamang impluwensya ng kultura. Eh hindi ito masama. Maganda nga ito, ano? Kasi gusto mong matanggal sa paniniwala mo yung epekto lang ng kultura. Hindi naman Biblia. No? So, sa paniniwalang ito, yung mga influences that distort, redefine the faith in unbiblical, harmful ways, ito yung gusto mong mawala. Which is tama, no? Kasi pag minsan, nakukonfuse natin yung tuturo ng Biblia at yung kultura natin. Alam ba, bilang mga Pilipino, meron tayong kulturang utang na loob. No? Pag minsan, baka pilitin nating hanapin, nasan yun sa Biblia? At pagsamahin natin yung kulturang Pilipino at yung Biblia. Okay? So yun. So, tinatanggal yung mga harmful na influences. Not that masama yung utang na loob, by the way. No? In fact, being thankful is part of biblical, biblical, I think, principle. Pero merong masamang aspeto yon, no? Pag yung gumawa ka na ng mali para bayaran yung utang na loob, ay ibang usapan na yon, no? So yun yung part na masama. Ay yun yung ginagawa. Ang example nito si Paul Tripp. Kilalang-kilala niya, no? Paul Tripp, no? Yung pastor, counselor, sikat din yan. So hindi masama itong paggamit na ito, pero konti lang ang gumagamit niyan. Ikalawa, at ito na siguro yung ating mas kailangang bantayan, yung dismantling doctrines. At ang gumagamit ito, yung mga progressive or liberal. Kasi yung progressive na salita, parang positive eh. No, di ba? Progressive ba? Okay yan, nagpo-progress sila. Pero actually, ito yung mga liberal na mga mananampalataya. Para sa kanila, they reject evangelical doctrines. No? At ang kanilang pinaniniwalaan ay yung experience, yung education na maaaring nakuha nila, mga scientific discoveries, at sa tingin nila ay na-obsolete na, no, yung mga evangelical doctrines dahil sa findings ng science. Halimbawa, finding ng science ay nanggaling tayo sa isang soup, no, na dahan-dahang nagkaroon ng buhay, at yung buhay na yan dahan-dahang naging tao. At dahil dyan, sinasabi nila, wala naman Diyos. Yan ay mga random occurrences lang. So, pinaniniwalaan nila yung findings ng science at tinatanggihan yung turo ng banal na kasulatan. So, hindi ito maganda, ano, yung klaseng deconstruction na ito. Ikatlo, at ito na nga rin yung kakabit ng number 2, yung turning back from Christianity. No, ito na yon, ano? Turning back. Kaya deconstruct. Dati nasa Christianity. So, ang di-deconstruct lang yung mga dati ng Kristiyano. Kasi kung hindi ka naman Kristiyano talaga, hindi ka magdi-deconstruct. Hindi ka magdi-deconstruct. Kung baga, ikaw ay already outside. No? Outside. So ito, yung mga dating evangelical, ginagamit nila yan, kagaya ni Joshua Harris, yung nakita nating example, no, para i-describe yung pag-alis nila sa pananampalataya. At ito yung pinaka-common na makikita natin sa social media. Pag ginamit itong salitang deconstruction, ibig sabihin, umaalis sila
Hindi na sila naniniwala. Doon sa dating pinaniniwalaan nila, ni-construct na nila or dinismantle na nila yung paniniwala nila. Bumalik sila kung saan man sila nanggaling o kaya nag-iba na yung kanilang paniniwala. Ngayon, a related term is the term deconversion. No? Deconversion. No? Kasi, sabi nila, converted sila dati. So, ito yung mga dating nanampalataya talaga. Na-convert sila. Pero ngayon, nagdi-deconvert sila. Okay? Pero hindi sila pareho. No? Hindi sila pareho. No? Pansinin natin, yung deconstruction is a process. No? Dahil, siyempre, you undergo, kino-question mo yung pananampalataya mo, nagdududa ka, yung isang term dito, yung faith crisis, meron kang crisis sa faith. Pero, pag hindi mo napigilan yan, at doon pumunta sa negatibong pathway, maglilid yan sa deconversion. So, yun yung resulta. Dating converted ka, ngayon sasabihin mo, kagaya ni Joshua Harris, hindi na ako mananampalataya. Hindi ko na pinaniniwalaan yung mga dati kong pinaniniwalaan. Kaya nakakagulat ito. Parang sa Hebrews ito, ano? Yung mga dati nang nakaalam. Pero, parang bumalik sa kanilang isinuka na. Ano? Parang gano'n nangyayari dito. Kaya, kung tutuusin, yun yung pwedeng nating maisip, no? So, pero meron ding, again, balik tayo doon sa parang number 1, meron namang constructive dismantling. Mas kukunti lang ito at mas hindi ito napapansin. Ang example nito, yung nangyari kay Francis Schaeffer. Again, isang sikat na Christian philosopher, apologist of the last century. Now, of course, patay na si Francis ngayon. But noong 1951, ay sinasabing for months, parang nagduda siya sa kanyang pananampalataya. Parang dinismantle niya yung kanyang mga belief. Kumbaga, in-examine niya isa-isa yung pinaniniwalaan niya. Tapos na-reassemble niya piece by piece. No? Ano ba yung paniniwala ko tungkol sa Diyos? Ano ba yung paniniwala ko sa Trinity, Divinity of Christ? Ano ba yung paniniwala ko sa daan ng kaligtasan? So lahat yan, tinignan niya, in-examine niya. No? Tapos, ang maganda dyan, si Schaeffer emerged na mas matigas at matibay sa pananampalataya. Mas tumibay yung pananampalataya niya dahil doon sa experience niya yun. Kasi in-examine niya isa-isa. Ito yung nangyayari sa mga, kasi marami tayong kabataan dito na lumaki na sa church, sa Sunday school. Yung mga, di ba, minsan nagpapatotoo sila rito sa kanilang testimony. Sinasabi nila, lumaki ko sa Sunday school, alam ko na lahat yan, maliit pa lang ako, tinanggap ko na. Pero dumating yung punto sa buhay ko na parang nagduda ako. Ano ba talaga itong Kristyanismo? Ano yung pinaniniwalaan ng magulang ko o ng church sa kinalakihan ko? But by God's grace, na-convict sila. Natama pala. At yun na nga, kaya sila nagpapatotoo at naging member na ng church natin. Marami sa kanila. So ito yung magandang paraan. At tinatawag din ito na faith crisis. Crisis sa pananampalataya. No? Kasi nagkaroon ng crisis pero na-overcome. Okay? So in summary, yung 4 types na to na makikita natin, yung 1 and 4, okay yun actually. Nag-lead sa maganda. Pero yung 2 and 3, nakalimitan ito ngayon yung ginagamit sa social media, negatibo ang ibig sabihin. No, yung dating mananampalataya, tinanggihan na, nagduda, at iniwanan yung kanyang pinapalatayanan. So kaya talaga nakakalungkot ito, ano? At again, I'm just trying to think sa ating band church, meron tayong naging ganong membro na dati kasama natin, kaano natin. So hindi naman sa nahulog sa kasalanan, no? Ibahin natin 'yon, ano? Yung iba kasi kaya umalis, nahulog sa kasalanan at na-excommunicate. Ito, parang nagbago talaga yung kanyang paniniwala, no? Tungkol sa mga bagay-bagay na ating pinaniniwalaan na of course, posibleng may kasalanan din na involved, pero ito, yung nagbago talaga. At again, parang hindi ko ma-imagine how a person or a professing Christian can actually undo yung lahat ng pinaniwalaan. Kasi yung ating pananampalataya, ang ganda talaga, no? Kung tutusin, pag pinag-aralan mo, pag tumatagal ka sa pananampalataya, lalo mong na-appreciate No? So for a person na iwanan, kakagulat talaga. No? Pero nangyayari ngayon. Kaya nga ito yung nagiging issue ngayon sa ibang bansa. So, sabi nitong libro, ito yung isang libro na sinulat ni Alisa Childers and Tim Barnett. At I think ito yung kaisa-isa na libro ngayon na masasabi nating sinulat ng mga kagrupo nating mga reform, no? Mga Gospel Coalition, itong mga authors na ito.
At ano sabi nila? Deconstruction is a postmodern, so doon ang nag-ugat sa postmodernism process of rethinking. Ayun, rethinking, iniisip uli yung pananampalataya without, ayun ang mabigat, regarding Scripture as a standard. So dito bumagsak. Kaya naging ganun ang kanilang konklusyon, tinanggihan na ang banal na kasulatan ang dapat na maging standard ng pananampalataya. So no wonder bumagsak sila, no? So the Bible is replaced, no? For example, gaya nakita rin natin kanina, personal experience, so-called scientific truths, and they view doctrine as toxic at instrument lamang ng power and control. Ito yung postmodernism na ugat. Yun daw katotohanan, sinasabi natin dahil gusto lang nating magkaroon ng kapangyarihan. No? Halimbawa kami, pastor, tinuturo namin ito, mga katotohanan ito, kasi gusto namin i-maintain lang yung authority namin sa inyo. Dahil pag di na kayo naniwala, alis na kayo dito sa church na ito. No? Wala na kami authority. So parang ganun yung kanilang sabihin nating malevolent, no? Or negative interpretation ng power and authority. Again, there's some truth na ginagamit talaga ng mga authoritarian, mga dictatorship and other, sabihin nating absolute rulers, ginagamit talaga nila yung so-called truth as propaganda para i-control yung mga tao. Kasi meron talagang ganun nangyayari. We're not denying that. Pero ito, ang sinasabi nila, kaya daw may mga katuruan, na yung mga katuruan na yan, tinuturo ng mga persons in authority para lamang magkaroon ng kapangyarihan sa ibang tao. Now, so itong isang writer, si Brian Sand, hindi ko naman nabasa itong buong libro, By the way, yung libro ni Alisa Childers, napakinggan ko yung buong libro, sa audiobook. Pero wala akong kopya ng libro talaga. So more of sa audiobook ko yun, napakinggan. But dito sabi niya, deconstruction is a crisis of Christian faith that leads either a re-evaluation of Christianity or sometimes total abandonment of Christianity. No? So merong deconstruction na nasa process ka, you're trying to dismantle or meron kang faith crisis, pero pwedeng ang bagsak ka nun, either mas malakas ka sa pananampalataya or bumagsak ka doon sa deconversion. Yung dating ligtas ay nagsasabing, di ko na pinaniniwalaan, yung dati kong pinaniniwalaan. Yan ang ibig sabihin, no? So everyone, kaya makikita natin, everyone who deconverts, kasi ito yung term na ginagamit din ngayon, most likely, nag-deconstruct muna. So yun yung relationship, no? Kasi minsan nakukonfuse yung iba. Kala nila, pag nag-deconstruct, automatically hindi na Kristiyano. Hindi, no? Merong mga nag-deconstruct, pero pumupunta sa maganda. Kagaya ni Francis Schaeffer. Pero marami rin sa ngayon, mas negative ang dating nito kasi maraming nagdi-deconstruct, eventually, ay iniiwanan ng pananampalataya. Kagaya nga ni Joshua. So, but not everyone who deconstructs, deconverts. Again, Francis Schaeffer, nabanggit na natin. And even the degree of deconstruction ay magkakaiba rin. No, kaya medyo hindi siya isang konsepto lang Parang malawak yung sakop niya. No? Pwedeng meron dito sa atin. Yung sabi ko nga, yung mga lumaki na sa pananampalataya, Sunday school, dito na lumaki. Tapos ngayon, nagdududa sa kanilang pananampalataya. Na tinuro ng magulang nila, tinuro ng iglesia, ay pwedeng masabing nagdi-deconstruct ngayon yun, taong yun. Pero, pwede natin siyang matulungan. Mamaya, yung last topic natin, how do we respond? Okay? Dito sa na ito. Okay, ngayon the question is, bakit ba nangyayari ito? Bakit nagdi-deconstruct yung mga taong nasa pananampalataya na, nasa Christianity na parang hard to imagine na iiwanan pa, ay nasa katotohanan na sila. Ang unang dahilan ay sa ating kapanahunan daw ngayon, ay yung mga lalo na yung mga kabataan, nawawala yung tiwala nila sa mga institusyon. No? Ano yun? Hindi lang sa church, dahil nga sa usong-uso yung fake news, mga politicians na out of touch, hindi, yung mga politicians, kagaya ngayon, may flood control, di ba? Scandal. Pag pinapanood mo yon, hindi naman magandang palaging panoorin kasi parang, isa nakakaano na, parang hirap isipin, parang out of touch sila. Bakit nila nagawa yon? Sa dami na naghihirap, sa dami ng matutulungan sana. So parang out of touch. Income inequality, may yumayaman, merong naghihirap.
conspiracy theories, lalo na sa internet, ang dami ko ano-anong wild theories, and even public health crisis, kagaya ng COVID. So sa lahat ng ito, sabi nila, ay bumaba ang tiwala ng mga tao. Ano-ano ba yung mga primary institutions natin? Government, business, media, the church. Ayan, kasali ang church dito. No, kasi may scandal din sa church, di ba? Maraming mga infidelity, immorality, and all kinds of scandals even within the church. So parang corrupt, nagiging corrupt ito. So ayaw na nila magtiwala dito. Kaya, yun, nagdududa na sa pananampalataya nila. Ikalawa, we live in a world na talagang mas naging diverse na at mobile na ang mga tao. Di ba? Eh, dati, halos bihira yung kilala mo na nag-abroad. No? Pero ngayon, halos mayat-maya, yung mga kilala mo, magulat ka na lang, nasa FB, bigla mo makikita, may picture sila, no? Hello from, whatever, Vietnam or kung saan man, no? Japan, naglilibot na sila. Eh dahil dito, yung mga faith natin nung unang panahon, hindi masyadong na-testing ng ibang pananampalataya rin. Pero ngayon, pag nag-abroad ka, dito na lang sa Southeast Asia, tayo lang yung medyo Christian nation na sinasabi, no? The rest, yung mga nakapalibot sa atin, perhaps except Timor-Leste, yung East Timor, dati, halos lahat, iba yung relihiyon. So magugulat ka, ganito pala dito. Ito pala ang sinasamba nila. No? So, yan, globalization, yung immigration, marami nang nagkakarating sa ibang bansa, international travel. So nakikita natin yung iba-ibang kultura, lifestyle, mga religion. At couple that with the internet and social media na iba-ibang paniniwala na nakikita nila ng mga tao ngayon na dating hindi natin nalalaman. So yan ang pwede magbigay ng pagdududa. Tama ba yung pinaniniwalaan ko? Bakit sila? Sa mayamang bansa na yon, di naman mga Kristiyano, halos wala. Pero ang yaman nila. No? Talaga ba tama yung pinaniniwalaan ko? Bakit mahirap yung bansa namin, halimbawa? So, magkakaroon ka ngayon ng ganung mga pagdududa. Number 3, marami rin daw na mga Kristiyano kasi ang simple na burnt out sa so-called service to the Lord. Yung paglilingkod sa Panginoon. Kasi marami sa mga na nagdi-deconstruct, of course, hindi natin alam yung mga ordinaryong so-called Christians, pero marami kasi yung mga high-profile, no, high-profile Christians, yung mga active sa ministry, sila pa yung nawawala. 38%, in fact, halos 40%, no, halos 4 sa 10 ng mga church leaders ay kinonsider na iwanan ng ministry. So, ganun katindi yan. Halos kalahati na, no, 4 out of 10 ay gustong umalis sa ministry nila. Naburburnt out, nahihirapan. At dahil sa pagod na yan, kaya baka nagdududa sila sa kanilang pananampalataya. At yung iba sa kanila, iniiwan na talaga. So, posible rin daw na yan ang dahilan. And finally, maaring dahil din sa pride, no? Na sa isang church kagaya natin, nagiging priority yung conformity, yung magkaisa tayo na sa over unity. Iba kasi yung unity. Unity is pwedeng united tayo, pero maaaring may makaibahan tayo, may pagkakaiba tayo. Yun ang magandang unity. Meron diversity, pero may pagkakaisa. Iba yung conformity. Yung conformity, dapat lahat tayo. Ang paboritong kulay, asul. Diba? Dapat lahat tayo rito gustong kumain ng cassava cake. No? Pag hindi ka kumain, masama ang tingin sa'yo. No? Kasi conformity, no? At ang nagiging epekto niyan ay marami mga churches ang nagiging intolerant sa mga young people na nagtatanong at nagdududa. Kaya ito rin yung isang pastoral concern ko rito. Ano? Kasi marami tayong mga kabataan, marami sa kanila lumaki na sa church. Pag minsan magugulat tayo, bakit parang yung kanilang iniisip kakaiba sa atin? No? Pakaiwasan natin na baliwalain o maging intolerant. Ibig sabihin ng intolerant, yung sasabihin, uy, ano ba yung sinasabi mo na yan? Pupunta ka sa impyerno. Huwag mong isipin yan. Tapos, stop na. No? So, hindi na makapag-explain. Mahalaga yung honest, no? Maging honest tayo na bilang isang komunidad na hindi natin hinihiya yung maaaring may pagdududa at mga pinagdadaan ng krisis sa pananampalataya. O kailangan natin silang unawain. Hindi kaagad natin sila patahimikin. No? Kasi pag sinyat down mo,
Hindi na siya makapag-explain. Hindi mo na may papaliwanag. So we have to be open, no, sa communication natin. Okay. Alright. So ngayon, bakit ba hindi tayo sangayon dito sa deconstruction na negatibo? Siguro medyo obvious na naman. Ano? Siyempre, iniiwanan mo yung pananampalataya. It's like a dog returning to its vomit. No? Sabi nga ng Hebrews na hold fast. Huwag kayong bumalik sa inyong pinanggalingan. So, una sa lahat, it is talagang very clear na salungat yan sa tinuturo ng Biblia. No? Unang-una, naniniwala tayo against postmodernism na merong absolute truth. Naniniwala tayo na, I think the philosophical, dito, yung correspondence view of truth. No? Na yung katotohanan, meron talagang reality na nagko-correspond yan doon. No? Pag sinabi nating may lugar na, kunwari, Atimonan, Quezon, ay talagang meron kang Atimonan, Quezon. No? Nagko-correspond yun. Hindi sa isip ko lang. Ako, naniniwala ako na may Atimonan, Quezon. Baka ikaw, hindi. Okay lang yan. Pwede ba yun? No? Di ba? So, we believe na may objective truth. At Scripture, of course, is the divine revelation of God. All Scripture nga is breathed out by God and profitable. Yan. For teaching, reproof, correction, and for training in righteousness. So, oops. Okay. Yan. And then, there is only one way to God. Alam natin kung ano yan. Sinabi ng Panginoong Jesus, I am the way, the truth, and the life. Objective yan. Hindi natin pwedeng salungatin itong mga bagay na ito. Then, ikatlo, there is no right way. Doon sa kanilang paniniwala, wala naman talagang right way or wala namang clear end silang ipinapakita. No? Wala. Kasi yung postmodern process na ito ay hindi naman ito about objective truth talaga, kundi simply about kung saan kaliligaya o sasaya. No? Pero, ano yun? Paano yun? Walang malinaw na nagabay. No? Sabi nga nitong sa hindi ito Kristiyano, The Naked Pastor nga, yung kanyang libro or article, David Hayward, sabi niya, there isn't a right way to deconstruct, nor is there a right destination. Paano yun? You do you. Bahala ka na. No? So what yung ba yung encouraging? Di ba? But di ba napaka negative, napaka discouraging. Ganun pala yun. Pag nag-deconstruct ka, walang tamang paraan, walang tamang destination, kung ano yung gusto mo, gawin mo. Kumbaga, kung ano yung magpapasaya sa'yo, yun na sundin mo. No? Kaya kanya-kanya yan. So ang resulta niyan, kunwari, naniniwala ka sa Christianity, nag-deconstruct ka ngayon, naiba na yung paniniwala mo. But since walang katapusan, pwedeng yung paniwala mo ngayon, i-deconstruct mo rin. Balang araw, syempre, nagbabago ka eh. And then, again and again, nga, parang ad infinitum, wala nang katapusan. Hanggang sa bago ka nalang mamatay, pwede ka pa rin magduda, tama ba yung pinaniniwalaan ko? So kaya, napaka-vain o hungkag, walang kabuluhan. Kasi nga, wala kang peace ultimately. Kasi hindi mo malaman kailan ba matatapos. So, finally, how do we respond to deconstruction? Sinabi mismo ni Childers and Barnett, behind every deconstruction, ito ang tandaan natin, is a very real person with a complex web of wounds, desires, triggers, foundations, and experiences. Each one is seen and loved by God. Ibig sabihin, lahat ng mga tao na dumadaan dito sa mga krisis na ito ay tunay na may mga pinagdadaan ng kapaitan, sakit sa loob, mga pagdududa. Huwag natin baliwalain yung mga nararamdaman nila na to. So, kung may mga thoughtful questions, may mga tanong talaga sila, kuya, ate, mami, daddy, pastor, talaga bang si Jesus ang tagapagligtas? Bakit ganito? Ganon. So, may mga tanong sila, Kagaya ng isang bata, wag na natin pangalanan. Pinakilala sa akin, hindi pinakilala, sinabi sa akin ni Brother Joe, andun din siya. Sabi nung Bible study nung Friday, nung isang Friday, ang tanong daw tungkol sa bakit mapinili ang Panginoon. Bakit mapinili ang Panginoon? Isang batang paslit. Di ba? So, nagtatanong na siya. Paano natin sasagutin to? Sasabihin ba natin, basta maniwala ka na lang, yan ang sabi sa Bible. Huwag ka na matanong. Di ba?
Ganun ba dapat ang sagot natin? Or should we engage? Habang bata pa, pakita natin na hindi tayo takot na tanungin ng pananampalataya natin. No? Na pwede nating sagutin. Kasi, yung sinasabing half-baked answers, yung mga salitang parang dinidismiss natin, yung mga tanong, ay maaaring nagpapakita na ito na hindi natin sila siniseryoso. Ibig sabihin, hindi mahalaga yung tinatanong mo. Or even worse, sabi nila, I think si Alisa rin to, Childers, that we simply don't have any good answers. Baka makintil sila sa kanila. Wala naman palang magandang sagot yung mga Kristiyano eh. Takot lang sila ng pag-usapan ito. So dapat di tayo matakot. Ganun makahirap yung tanong, ay harapin natin yung tanong. Pakita natin. No? Kasi bad answers shut down sincere questions. Pag tayo hindi sumasagot ng matino, hindi na sila magtatanong. Maiisip ng bata o ng kabataan na nag-undergo nitong crisis na to, wala naman pala sila magandang sagot. Gusto lang nila, manahimik ako, tanggapin ko na lang. So, masama ito. So, tandaan natin, this deconstruction is not inevitable. Hindi ito automatic na pag nagkaroon ng ganung mga tanong, ay automatically iiwan ng pananampalataya. Hindi. Pwedeng mas lumakas sila sa pananampalataya pag ating sinagot. No? So, nang tama. So, we all engage. Kung tutuusin natin, lahat naman tayo nag-engage sa some kind of deconstruction. Di ba? Naalala nyo, nung iba pa yung pananampalataya nyo. No, marami sa atin, namulat sa ibang relihiyon bago tayo naging mananampalataya. Eh, di ba dumaan tayo sa parang ganitong krisis? Oo nga, no? Kung ang kaligtasan ganito, ganon, ba't ako nagdadasal sa ganitong rebulto? No, bakit ko ginagawa itong mga penitensyang ito kung meron nga palang tagapagligtas, di ba? Tapos yung iba sa atin, dumaan na naman ng another deconstruction, Kristiyano na tayo, we're in an evangelical church. Pero bakit ko ba pinipilit patanggapin ng taong ito kay Jesus? No? Paano ko ba maliligtas sa mga tao kung makasalanan at dahan-dahan natin na-discover na soberano ang Diyos? Di ba in some way, nag-deconstruct tayo doon dati nating paniniwala? Nakarating tayo ngayon sa Reformed theology. No? At ngayon, for many decades, nakita natin, may napakatindi nito. Talagang ito na yung ating pinaniniwalaan. So, kaya maganda ito in many ways, ano? Na dumadaan tayo sa ganon, na nagtatanong. Lalo na yung mga lumaki sa church, ng mga kabataan. Again, we're speaking to them. No? So, wag nating i-dismiss, no, yung mga grievances ng mga Kristiyano na parang nagdi-deconstruct, nagdududa sila, wag nating i-dismiss automatically. We are in fact called to extend the grace of God dito sa mga dumadaan sa ganito. Alalayan natin sila, tulungan natin sila para makita nila ultimately ang biyaya ng Diyos sa kanilang mga buhay. And so in summary, nakita natin, many Christians ngayon, lalo na nga sa ibang bansa at sa Amerika, very hot topic, they're questioning their faith, ang tawag nila deconstruction, which could lead to apostasy, tawag nila deconversion. We must assist, alangan natin tulungan, yung mga nakaka-experience na maaaring ganitong mga krisis sa pananampalataya nila, alalayan natin sila, tulungan natin sila, ipakita natin na merong sagot sa Biblia. Ano man yung katanungan, gano'n man kahirap, hindi man totally tayo sapat na ma-convince immediately, pero merong mga answers na matibay, logical, biblical, sa ganitong mga pinagdadaanan. Marami tayong references ditong ginamit and feel free to read them as well. Okay, so nagtatapos ang ating leksyon ngayon mga kapatid. No? Again, one topic na very kumakalat ngayon at maaaring makarating din sa Pilipinas sooner or later. No? At ito yung ating ilang serye ng mga pag-aaral. God willing, next time na ako mag-handle ng Bible class, sunod natin pag-aaralan, AI and the Christian. Yan. AI tayo ngayon. January na yan, God willing. No? But for now, any questions sa deconstruction, baka yung mga iba sa inyo na-encounter na to, narinig na to, feel free. Sister Tess, I think, and Brother Ness, talagang pareho kayong may tanong, ha? Sino mauna sa inyo? Hindi ito tanong, Pastor. Okay. Nalate kami ng dating, pero... Okay, Brad, kala ko confession yan. Parang kagaya yung deconstruction, I think, parang kagaya din nung yung parang about Christian assurance.
May time sa buhay ng isang Christian na nagda-doubt siya. Pero you mentioned yung mga factors that may be the cause of that, na yung nagde-deconstruction. Yung nabanggit nyo in the case of Schaeffer, na suddenly nagduda siya, ganon. Sa experience ko, ano yun for when I started sa Christian life, dumaan ako sa pagsubok, persecution, and yet I passed through that na mas matibay sa Panginoon. Pero after 3 years, there came a time sa buhay ko na I doubted my Christian Ganun ba? Christian faith. And may reason kung bakit nangyari yun. Kasi meron akong binasa. Christian book yon about yung experience ng isang conversion experience. And doon sinabi niya, hinimay-himay niya yung mga experiences na to test whether ito ba yung nangyari sa'yo, ganon. Mga ganon. So, kino-compare ko sa akin, wala akong ganun experience. In my conversion experience, wala. So, since yung author, syempre, ang ano niya is to test. Hindi naman niya ibig sabihin na mag-apostatize ka, ganon. So, good intention niyo, kaya niya sinulat yung book na yon. Pero the result to me, nung after reading that, I doubted my Christian faith. Kung ako ay Kristiyano talaga, dahil wala yung mga experiences na yon sa aking yung conversion yung time na ganon. So for a time, I doubted my faith. Kung Kristiyano talaga ako, natatakot nga ako noon yung baka mamatay ako na kahit yung pagtawid sa kalsada. Pati pagtawid ako, baka masagasaan ako mamatay ako doon. Grabe pala, Brad, yun, ha? Pero after several days, binata pa ako noon. 1981 yung nangyari. Yung doubt na yon. And even during that time, meron ng Christian din na kaibigan na sabi ko, ako nagda-doubt ako sa faith ko. Sabi ko sa kanya. Tapos sinishare ko pa yung binasa kong yun sa kanya. Kung baka ikaw din, ganun. Pero based din dun sa ganun. Pinasa mo pa. Sa point by point na ganun. Anong nangyari dun sa isa, Brad? So, pero ang naging doon ay nakaraos ako dun sa doubt na yon after returning to the Bible. Ganon. May passage sa Bible, yung sabi ni Job, I know that my Redeemer lives. Okay. So, kumaga, ganon this experience ko. Yung, meron ako Redeemer. Ganon. Kaya, ang ganda niya, Brad. So, kumaga, kung kilala mo siya, ang Panginoon, and sincero ka naman sa kanyang yun ang magpapatibay sa'yo. Kumaga, kaya ang ibig sabihin, maging maingat tayo sa yung mga binabasa natin. Kahit Christian book pa yan. Especially about your faith, ganon. Maingat tayo na baka tayo may stumble doon, maging maingat. So kagaya din ang sinabi niyo, Pastor, yung mga external influences, social media, ganyan. And also I remember kahit si Asaph, di ba, sa Psalm 73. Siya ay priest yun di ba, si Asaph. So malamang alam niya yung mga yung katotohanan sa Biblia. And yet one point in his life na nag-doubt siya because nakita niya yung karangyaan ng mga unbeliever, ganon. And yet when he returned to God sa temple, natutunan niya, alam niya, nalaman niya na yung katotohanan about what will be the lot of yung mga unbelievers kahit na sila ay nabubuhay sa karangyaan. So ang point ko lang talaga doon ay para tayong mga hawakan sa sinasabi ng salita ng Diyos tungkol sa ating karanasan. Ganon.
Yeah. Yun ang masigurado na na panghahawakan natin para hindi tayo mauga sa ating pananampalataya. Oh, salamat sa testimony mo, Brad. Kala ko, anniversary service na natin eh. May nag-testimony na. But anyway, thank you so much, no? Tamang-tama, eksakto sa ating lesson. At yun namang iyong kabiyak, nakatabi mo rin, ay mag-testify din. Hindi po, Pastor, may concern. Alam niyo naman po, may concern lang ako. Tatanong ko lang po, may pagkakaiba po ba yung deconversion sa apostasy? Well, halos pareho dito sa ating, base dito sa ating mga konseptong pinag-aralan, kasi yung deconversion, dating naandun ka na, converted ka na, umalis ka. So, exactly. So, yun ang term natin ngayon. Ano? In fact, I think nabanggit ko nung first early part, apostasy nga, test halos ang ating may tatawag dito. Apostate, ano? Naandun na sa tama, iniwanan pa. No? So, it's the dog returning to its vomit. No? Ang parang masasabi nating kapareho nito. So, yes. Thank you. Okay, meron pa tayo dito. Brad. Pastor, ako'y mag-ano lang ng konti. Kahit hindi naman lahat para maintindihan. Naintindihan ko yung deconstruction. Ang aking nasasabi lang sa ating mga Kristiyano, gaano kalalim ang ating paniniwala at pananampalataya sa Diyos kung dadating tayo sa deconstruction. Isang tanong, Pastor. At hindi ko alam kung iti tanong bata o tanong matanda. Bakit hinahayaan ng Panginoon na mangyari ang mga kahirapan na ito? Makapangyarihan naman siya. Yeah. Sa basa natin na tao, maiintindihan natin na nangyayari ito dahil sa kasalanan. Pero hindi natin alam kung ano ang plano ng Diyos, bakit nangyayari ito. Pastor, yun lang. Thank you, Brad. Tama naman yun, no? Talagang hindi natin alam yung dahilan pagdating sa panig ng Panginoon. No? Hindi natin alam yung kanyang paggalaw sa ganitong mga pangyayari. Okay, I think meron pa tayo dito. Okay, meron pa tayong konting oras. Dennis, Brother Dennis, Sister Heidi, and Brother Marlon. Yan. Pastor. Yan, tatlo na lang. Unahin natin si Brad, pag gano'n na lang tayo. Sige, Pastor, Brad. maraming salamat po. Siguro, Pastor, mas napakahalaga po siguro na yung katotohanan sa Biblia, which is absolute, ay mas malinaw at mas simple siguro po nating maituro sa ating mga sa bayan ng Diyos at sa mga dumadalo. Siguro po, Pastor, kasi minsan ang nakikita ko pong trend sa ngayon, even Christians na nag-aaral ng theology, parang lagi silang may nadidiscover. Tapos without parang aralin pa ng mas malalim, tinatanggap na yon at minsan ay pinanghahawakan at gustong ibahagi din sa kapwa Christian. Siguro ito ay legitimate na kumbaga motive, pero kadalasan ay parang may na-discover ba na panibagong kaalaman. So siguro, Pastor, ang challenge is how are we going to teach yung mga Kristiyano at even non-Christian yung the absolute truth. Maybe not in the simplest way, pero in a way na they will understand fully, na they will grasp it, and by the God's grace ay hindi masusway sa mga bagong turo at sana hindi nga yung huli, ma-deconverse. Yes. Deconversion. Yes. Thank you, Pastor. Tama, Brad. Napakaganda niya. Lalo sa aming mga pastor, part of our challenge is timbangin namin ano ba yung dapat naming ituro. Sa dami kasi ng pinag-aaralan namin, kaninang umaga lang, pinag-aaralan ko yung relationship ng knowledge, the absolute truth, and yung experience or personalization, I think ang tawag ng theologian John Frame. At well, pwede kong matutunan yon, pero I doubt kung share ko sa inyo yun necessarily, ano? Kasi nga, tinitimbang namin. So tama ka, brother, hindi ko may natutunan tayong bago, lalo na kung teacher tayo, immediately, broadcast natin, no? Kasi, minsan talagang pinapahinog din muna natin, baka naman hindi pa natin ganun ka alam. Okay, yes, thank you for that, Sister Heidi and Brad Marlon. Thank you po, Pastor. Di ko alam kung pero parang iniisip ko lang na ang root ng deconstruction ay yung nawala ng tiwala, nawala ng yung pagmamahal sa Panginoon.
So, dahil doon, marami siyang nagkaroon ng doubt. So, parang pwede rin ikumpara sa mag-asawa na for a while, halimbawa, may nagawang something and then parang napupuno Yan. ng sama ng loob. Okay. So, parang ang point ko lang, iwasan natin na mawala yung love sa Lord. Yan. Kasi di ba kung nandun yung love sa Panginoon, sabi nga, love bears all things, believe, Yeah. all things, believe Yes. all things, Yan. endures all things. So, gaya din naman nung sa mag-asawa na dapat yung Yeah. love is always there every Yeah. day na ipapakita. Yan. So, kaya mahalaga yung ating daily walk, yung ating daily meditation and prayer, kasi yun yung it will keep the fire burning sa love natin sa Lord. Ayun. Ano Just po? to be clear, yung napupunong mag-asawa, hindi yun personal testimony, ano? Okay. Just to clarify that point. Tamang-tama yung sabi ni Sister Heidi, again, yung si theologian John Frame, pinakita niya yung relationship ng obedience sa knowledge. If you obey God, kaya nga, you will know. No? Meron yung, hindi lang yung you know, then you obey. Meron din kasi yung obedience will lead to greater knowledge. So talagang tama yan, magkasama yan, ano? Yung bagay. Finally, Brother Marlon. Sana po ma-articulate ko na ayos po. So yun po, nabanggit ko naman po kasi before po dun sa akin testimony na ano po ako lagi ko po china-challenge yung truth na hawak ko. No? Yes. Mula doon sa pinanggalingan ko po. Yeah. And then, nung ako naman po ay na-engage po sa Christianity, pinanghawakan ko po, hanggang ngayon naman po, pinanghawakan ko na yun yung absolute. Kasi parang, idea ko po, ba't ko siya china-challenge is dahil, if makuha mo or malaman mo yung absolute truth, kahit i-challenge mo siya ng i-challenge, Tama. hindi siya mababali, hindi siya mababasag. So, yun po yung, parang yun yung naging foundation ko na mahanap ko yung absolute truth. At ngayon nga po, sa akin nga po, I do believe na yun nga po, nandyan na po yung absolute truth and yun nga po yung scripture. Yes. So, Yes. and nung kami po ay nasa ibang church, so yun po yung alam namin, yun yung absolute truth. And then, challenge pa rin. And then, parang yun nga po, yung binabanggit ninyo, yung deconstruction in a positive way, Yes. nakarating po kami sa reform. Yes. Noon po kasi, medyo, ang nangyari po kasi sa aming pastor, medyo parang napunta kami sa extreme. Ano po, bawal kami tumugtog ng secular music. Yan. Pag nakakita po kami ng nag-inom or something Yeah. sinful na, parang extreme na talaga. Parang yung term, ewan ko po tama, yung pietism na po talaga. Na Yes. sobra na po. Yes. So, parang ang naging good side naman po noon, na naging extreme kami, naiwalay po ako sa politics po talaga, as in Yo. shot po talaga. Yeah. Ngayon po, nung nakarating naman po ako ng reform, syempre po, wala po yung ganon. Ang akin pong ihingi ng favor na medyo struggle po ako ngayon, yung sa politics naman po talaga. Kasi ko parang ang idea ko po, parang noon kasi ang alam namin, hiwalay po talaga yung pagiging Kristiyano sa mundong ito. Parang ganun Yeah. ngayon po, naiintindihan namin na hindi naman pala. Yes. No, na syempre, nasa mundo kang ito, syempre, kailangan mong mabuhay. Ngayon, Yes. ang aking pong na-stuck po ako ngayon, yung reforming po is, kung hindi ako hiwalay, ano yung tama at magandang respond ko sa mga nangyayari sa politika. Yan. Parang yun po, Pastor, Yes. medyo complex po siya. Alam ko Yeah. po kulang. Akin na lang pong hihingi, Pastor, ay yung pong, baka po meron po kami advice na reform books po about politics. Yes. Yun na lang po. Kasi masyado pong mahaba po talaga. Huwag kang mag-alala, brother. Yan nga yung next series natin na sinasabi ko, ano? Yung mga how do we face current issues, including politics, and how we can be engaged sa politics. Kasi we are in the world. We're not of the world, pero we're in the world. No? Nasa mundo pa rin tayo. At yan yung susunod nating mga paksa, brother. No? So wag ka mag-alala. Baka buong taon next year, we will be talking about yung engagement natin, what are the current issues. Babalikan natin yung aklat ni John Stott, no? Yung modern issues. Merong 4th edition or something. Pero yun ang basis, but we will discuss other things. So mahabang kwentuhan ito. Pero in one word, hindi tayo dapat matakot. Napakaganda nung sinabi ng brother, no? Yung absolute truth na ating pinaninindigan ay hindi dapat matakot sa anumang competing truth, so-called claims, truth claims, or even worldviews. Hindi tayo dapat matakot kasi we believe na napaka-solid ng salita ng Panginoon. Hindi tayo, no? Yung salita ng Panginoon, napaka-matibay na basihan ng pananampalataya. The more we suppress, kagaya ng legalism, pag pumunta tayo doon sa, yun nga,
Pero Brad, nagiinom ka na ba ngayon? Just to clarify. Hindi, biro lang yan, Brad. Sabi mo kasi dati, bawal sa inyo mag-inom. Gusto ko lang i-clarify. Baka, okay. Hindi naman. Okay, sige. So manalangin tayo, no? Okay, on that note, pasalamat tayo sa Panginoon. Our Heavenly Father, tunay nga, may mga bagay na mahirap sa mundo na ito. Even sa aming pananampalataya, dumarating ang mga dagok at pagsubok. Subalit, tunay nga, all scriptures God-breathed. At dahil dito, ay hindi kami dapat mag-alala o matakot na ito ay kayang talunin ng anumang mga competing na mga truth claims sa mundong ito. At tulungan nyo kami, mas lalo pang alamin ang inyong salita, maging masunurin sa inyo sa lahat ng mga bagay. At pagpalain nyo, maging aming panambahan pa sa buong araw na ito, sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen.